So kung meron kayong prop na ganitong klase na barya, 1 piso ang bagong lipunan or EBL, ay bibilin ko sa 500 pesos ang isang piraso. So depende na sa kondisyon, sa ganda ng iyong barya, at posible na tataas pa sa 500 ang maganda ang kondisyon. Hello, magandang araw mga kabarya. Welcome back to OMG TV channel. Magandang araw sa lahat, magandang araw sa ating mga subscriber, saka sa ating mga viewers. So magandang araw din doon sa lahat na member sa OMG TV channel. Magandang araw sa inyo and maraming salamat sa always na pag-suporta. Okay? Welcome back sa ating page, Coincidence, at nasa 82,000 na yung ating followers. So maraming salamat sa pag-follow. Then doon sa hindi pa nakapag-follow, so patuloy lamang para lagi kayong ma-update sa mga bagong video na ma-upload natin. Okay? So pag-usapan natin itong 1 piso ang bagong lipunan. Ito ay period ng Republic mula 1946. So ito ay standard circulation coin 1975 to 1982. Ang komposisyon, copper nickel, then meron siyang 75% na copper at saka 25% na nickel. May bigat na 9.5 grams, then ang lapad 29 mm, ang kapal naman ay 1.7 mm. So ang bariyang ito ay demonetize na kasi ito yung 1 piso na EBL, ang bagong lipunan. So nagmula sa 1975 hanggang 1982 at ginawa ko itong video mga kabarya para kung sino ang merong 1976 hanggang 1982, so yun ay aking binibili. So hindi naman masyado kamahalan ang presyo kasi meron itong mga common. Yung sinasabi nating mga common ay yun yung mga napakarami ang mintage. Ngunit doon sa special and circulated and prop version ay medyo mataas ang halaga. So kung meron kayong prop na ganitong klase na barya, 1 piso ang bagong lipunan or EBL, ay bibilin ko sa 500 pesos ang isang piraso. So depende na sa kondisyon, sa ganda ng iyong barya, at posible na tataas pa sa 500 ang maganda ang kondisyon. Doon naman sa medyo nasa good condition na lamang, so ibig sabihin pababa, no, mula sa 500 pababa yung kanyang halaga. Pero doon sa mga magaganda, tulad ng almost uncirculated or uncirculated, so 500 patas din ang kuha natin sa ganung klaseng barya. At doon naman sa sinasabi nating mga common, napakarami kasing common itong mga kabarya, itong 1975. So kung meron magagandang kondisyon din sa mga common na barya, so binibili natin yon sa 5 piso ang isang piraso. So hindi na kayo talo doon mga kabarya, panalo pa rin kayo kasi ang halaga nito sa ngayon ay nasa face value lamang, no? Face value. Kaya sa 5 piso na presyo ay panalo pa rin kayo doon. So kung meron kayong marami, tulad ng mga 100 pesos, kasi piso ang isa, no? So 100 piraso, ibig sabihin 100 pesos din ang presyo niyan. Ngunit pag binili natin ng 5 piso ang isa, so ang 100 piraso mo ay nagkahalaga na rin yan ng 500 pesos. Doon sa mga espesyal na binibili ko, tulad ng 1976 to 1982, so yun ay medyo mataas ang presyo. Hindi tulad nitong 1975 na nakapako lamang siya sa 5 pesos ang isang peraso. Okay? So kahit anong mga EBL mga kabarya, basta prop version, so pwede nyong ibenta. Mag-message lamang sa baba ng ating video para makilatis at malaman natin kung ang barya mo ay totoo. So ano ba yung mga barya na EBL? Napakarami mga kabarya, no? Nagmula yun sa 1 sentimo hanggang sa 5 piso. So meron tayong EBL na 1 sentimo, 5 sentimo, meron din 10 sentimo, then 25, no? 25 sentimo, saka 50, no? 50 sentimo. Then piso, posible meron pang 2 piso kasi ang karamihan sa 2 piso na nakikita ko ay ang Flora and Puna series lamang. So dito sa EBL ay meron din mga 2 piso na tulad nito, yung si Elpidio Quirino ang nasa larawan at ang kanyang likuran ay yung logo ng Philippine flag. So meron siyang
triangle sa likuran. So yun yung 2 piso na ABL at ang larawan sa harapan ay si Elpidio Quirino. So isa din yun sa ating mga hinanap mga kabarya. Kaya kung meron kayo, subukan lamang mag-message sa baba ng ating video at ipakita ang iyong barya para makilatis natin kung yan ba ay maganda pa ang kondisyon or pwede pa ba na mabili. At meron din itong 5 piso. So ano yung 5 piso? Yung Marcos na ABL na 5 piso. Doon sa common is yung natawag natin common, yung 1975, no? Tulad din dito sa piso, ang common niya ay napakarami sa 1975. So yung mga common binibili natin sa 30 ang isang piraso or 30 pesos ang isang piraso. Then doon sa mga nagmula sa 1976 to 1982 ay iba ang presyo. So mataas pa siya sa 30, depende na rin sa kanyang kondisyon. Okay? So marami yun mga kabarya, lalo na itong mga Marcos na ABL. Ang binibili ko dito na talagang medyo hindi kayo talo sa presyo ay yung mga prop version at saka yung mga special uncirculated. Yung prop nito mga kabaryan, itong ABL na 5 pesos ay meron siyang logo sa likuran. So makikita nyo meron siyang F na nakalagay. So ano ba yung logo na F? So yun ay Franklin Mint. So ginawa ito sa United States. Franklin Mint ang gumawa. Kaya meron siyang logo na F. So yun ay prop na 5 pesos Marcos. Then yung mga prop na 1 piso ABL is marami yun mga kabarya. So kahit saan ay merong ginawa nun. Sa Wawa, Pennsylvania, USA. Meron din sa San Francisco. Kaya marami ang version nun. So ang magandang binibili natin dyan yung mga special uncirculated at saka mga prop version. So doon nyo lamang yan makikita sa 1976 to 1982 na vintage. Okay? Ito lang muna at maraming salamat sa panonood. Okay? At kung bago ka pa sa channel ko, huwag kalimutan mag-like, share, comment, subscribe, and hit the notification bell para ikaw ay laging updated sa mga bagong video na map. Doon sa hindi pa nakapag-follow sa ating Facebook page, coincidence, mag-follow na kayo para always kayong ma-notify kapag meron tayong update na mga video. Okay? So maraming salamat and God bless.